Welcome to my vlog. It's me, Te, ang pinakamaganda bruha ng tulay na lupa. Ayan. Good morning guys. Ayan. Welcome to my vlog. Hello. Mega love shout out sa lahat. Ayan. Tara, samahan nyo ako magluto ng gulay na ugob or kamansi. Ayan. Ang hirap naman ito. Nyek. Ayan, nahilo na ba kayo? Ayan. Kape muna. Kape. Ayan, dito. Ayan, dito ako maghihiwa na ugob. Ay, nalaglag. Diba? Hindi na ba siya natataasan? Ayan, maghiwa tayo ng ugob, guys. Ang liliit ng sibuyas, guys. Oh. Ang liliit ng sibuyas. Ito ang sangkap ng aking lulutuin. Ayan. Okay na siya. Okay. Cook na again tayo. Nagluluto ako dito. Dito ako nagluluto, guys. Ayan. Nagaan ako kasi may usok. Kanina may gas. Kaya ayoko malanghap ang gas, kaya nag-face mask ako. Meron ditong pandikit ito. Pandikit sa uling. Ito yung kopra. Ito na yung nagiging pag kopra na. Ito na yung nagiging itsura niya. Ma-oil na siya. Yan, pandikit na lang yan siya kasi medyo sunog na siya. Dapat yung medyo hilaw-hilaw pa. Yun ang pang pisar sa sa koprasan. Ayan, gisa-gisa na tayo, guys. Diyan ako nagluluto sa uling kasi nga pag sa gas, napakamahal ng gas. Ang gas ay 1,000 mahigit na dito. Ayan. So, pag may uling, ayan, nag-uling kami ni Mario nung nandito. Kaya meron kami isang sakong uling. Hindi na namin bibilhin kasi pag binili namin yan, mahigit mahigit 300 din. Pag kahoy, mura lang. Ang kahoy ay 150 lang. Since yan ay bao, mahal yan. Pag bao ay mahal, mga nasa 150 to 150, ganyan. Depende sa sa dami, sa sako. Yan. Kaya, since nagkukupra naman sila doon sa alaga nilang lupa, nag-uling kami, nakatatlong sako kami.
Isang sako dito at saka isang sako doon sa bahay nila. Ayan. Tapos yung iba sa kapatid niya. Ayan, sa mga kapatid na tamad mag-uling. Ay kami, masipag kami, kaya go lang. Diba? Ay, hindi pa mainit yung yung oil. Palingasin ko muna, guys. Ang bao, pag nag-umpisa na siya mag-linis, tuloy-tuloy na siya hanggang sa tuloy-tuloy ka na rin magluluto. Kaya ako dito nagluluto kasi nagiinit din ako ng tubig para sa thermos. Tapos the same times, malamig kasi masyado ang tubig dito, guys. Hindi kaya ng katawan ng matanda. Kaya yung pasalamat ako, yung thermos ko malaki. Ayan, ang galing kay Lalab Trixie. Malaki, isang takore ang laman nun. Kaya yung kalahati nung pinangbabanto ko para mag-warm ng konti, yung mapatay lang ang lamig, ayun, bago ako magbuhos sa aking katawan. Ang lamig pag sa araw, yung ganito maaraw, pero malamig pa din kasi sa gabi na ulan. Ayan, sa gabi na ulan dito, kaya malamig. Hindi nga ako nag-electric fan, kulambo lang. Yung aking electric fan, yung napakaliit lang. Ayan, pag nakain lang ako, sakala ako nag-electric fan kasi syempre hindi natin maiiwasan na mayroong mga langaw na napasok kahit anong linis natin sa ating kapaligiran. Kasi yan, alam nyo, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang langaw. Para silang mga bakterya din kasi sila, guys, na kusang nabubuhay sa mga marurumi. Kaya nag-electric pan ako sa pagkakain natin. Ayan, para mabugaw sila. Hindi naman ganun karami na karami ang tawag dyan, ang langaw. Pa isa-isa, pag may naaamoy sila, lalo't may tuyo, may balaw, yan, ganyan. Isda, yan. Nako, makita mo parang para na siyang langaw na hindi mo maintindihan. Kaya napasok na. Ayan, mamayang hapon, guys, ako ng pantanim. Kasi nilinis na namin yung paligid namin dyan. Tataniman ko yan ng kamuting kahoy, yung paligid na yan. Nilinisan ni magsasaka. Doon may kukunin akong kamuting kahoy kasi konti lang yung kamuting kahoy ko dito, pero maraming kaya babakudan ko para hindi sila makapasok. Itong na to, bayabas, ay puputulin ko to. Pinapuputol ni magsasaka kasi pinamamahayan siya ng langgam. Ayaw ko sana siyang putulin kasi ang dami talagang langgam dito. Hindi siguro mayaman dito sa langgam. Ayan, kumusta na kayo? Ayan. Alam nyo na ako sa sa mga pagkain ninyo dyan. Naiinggit ako. Pero hanggang inggit lang yun. Pag ako may pera, bibili din ako ng masarap. Papakita ko din sa inyo. Inggitin ko din kayo. Diba? Ito para sa akin ay masarap na to dito sa probinsya. Tapos nag-aakit ako ng kapitbahay. Ayan. Minsan yung nanay ni Rupa, pag walang napunta dito si Rupa, dito sila nakain. Saka sino to? Si Jose. Si Jose ngayon ay nasa kabudan, nagkakabud siya. Ayan. Si Jose. Ayan. Siya lang ang inaasahan ng mga ina na tutulong sa kanila.
Hawa naman sila. Pero since na malakas naman si Yossi at okay naman siya. Ayun. Magaling din siya gumawa ng video guys, 'di ba? Kung para paano lang, pero magaling din talaga siya. Nahasa na siya doon sa ano. Sa kanyang pinanggalingan. 'Di ba? Yun nga lang, doon sa Kabudan ay hindi sila pwede kasi kumpanya yun, bawal. Kaya nakakapag-live siya doon, pero patago. Hindi siya pwede mag dot makikita siya. Bawal yun. Sabi daw, kumpanya daw yung kinakabudan nila. So, ibig sabihin, mayroon pa rin mga humahawak talaga dito ng ng mga taga-ibang lugar. Kaya nga lang, mga Pilipino lang ang kasi may nagpipinance dyan sa kanila guys. Marami pa din nagkakabod dito. Ayan. Usok. Kasi dinadagdagan ko to guys ng kahoy. Kasi sayang naman yung mga kahoy-kahoy na mga dyan, putol-putol. Dinadagdag ko na pang para makamino sa uling. Diba? Si Ate Milet ay wais na babae. Kumbaga ako si Luming. Maging wais. Ayan. Kasi mahirap pag naubusan din ako ng uling, wala si magsasaka. Diba? Walang mag-uuling kay Ate Milet. Pero okay lang naman. Pag pumunta ako sa kaya kong mag-uling. Kaya lang, siyempre, yung mga nandun na uulingin ay uulingin na yun ng ate niya. Kasi doon din sila umaasa. Sinusunog ko maigi yung ilagay ko na to. Tapos salt. Ang cute ng lagayan ko ng salt guys. Galing ito kay Tita Allen. Tita Allen, shout out. Ito. Ginagamit ko na yung lagayan ng salt. Diba? Thank you. Love you, Tita Allen. Ganyan lang ako konti mag-salt. Galis, wala na akong nilalagay dyan na kahit sa aking pagkain. Hindi ako may bitchin, magic sarap, no. Natural taste, yung natural taste talaga ng pagkain. Ayan. Siyempre, sa ibang bansa guys, ang dami nilang nilalagay na kung ano-ano. Mga spicy na ayan. Marami silang nilalagay. Ako, ganyan lang ako pakuluan ko lang siya ng konting ilang minuto. Ayan. Diyan lang kayo, kuha ako ng sili.
Sanay ako sa ganitong pamumuhay guys. Masaya na ako. Ganito lang yung aming banggirahan ng araw. Pero meron kaming pasungan. Tapos dito sa ganito, puno yan ng kahoy. Yan. Nanguha kami ng kahoy. Pag nagkakaingin si tatay at nilalagay namin dyan para yung init ng ng pasungan namin ay matutuyo ang kahoy. Tapos yun pinanggagatong namin. Yan. Alam niyo ba guys, yung abo, pag yung abo, di ba, nag-aano siya ng yung abo, di ba, ng kahoy. Pagkatapos mong magluto guys, babasain mo yan, igaganyan mo. Mga ilang yan, siguro kasi may lupa yan nakasama, tapos yung abo sa ibabaw, kalat, bubuhusan mo lang yun ng tubig, tapos igaganyan mo siya, imamas mo siya, para kang gumagawa ng palayok. Yan. Natigas yan, parang kasing tigas ng semento. Ayan. Kaya, ang pasungan namin noon, kala mo parang semento, pero hindi yun semento. Ano lang yun? Abo na pinatigas namin. Yan. Para malinis ang aming pasungan. Pasungan ang tawag dun eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo dun. Pero, pasungan ang tawag namin. Dito, may tanim na ako na lemon. Hindi na ako bibili. Kasi pag namunga yan lemon ko, ang dami niyan guys, mamunga. Ganito lang kasimple ang buhay na gusto ko. Yan. Tas may duyan-duyan, pagkaano. Diba? Kaya, pero, I'm so happy na meron akong ganyang bahay. Pero pag mainit, talaga dito lang ako sa kubo kasi doon kasi ang init eh, ang init ng yero. Yan. Dito ay mapresko, magduduyan lang ako dyan. Sala, dyan na rin ako i-edit ng aking mga diba? Sa buhay ng mga probinsya na guys, meron ka lang lababo at saka CR, ayos na yan. Ayan. Masaya na ang tao dyan. Ayan. Kaya kung mga kubo-kubo na masaya, importante kasi talaga sa kanila ang CR at ang lababo o ang kusina. Ayan. Yung hindi kakalat ang tubig, kasi dyan sa tubig na kahit may kanal, pag wala masyadong tinatawag na Carabao grass, pag malinis yan, diyan nagsisimula ang mga bakterya. Unlike kung meron kang lababo, dire-diretso doon, malayo-layo sa iyo ng konti ang tubig na nanggagaling sa mga hugas-hugasan. Ayan. Kutsara ko ay bao with kawayan. Ayan, konti na lang. Ilagay ko ang sardines. Nanigas na nga siya kasi nilagay ko siya sa freezer. Dahil pag ang sardinas daw, nilagay mo lang sa ref, nasisira siya. Kasi may tomato sauce siya. Ayan, matigas siya. Matigas. Ibabaon ko sa sa ilalim na nakulo para madali siyang Alam mo itong sardinas na yung town, ang dami nitong kung may yung sardinas nung araw guys, masarap. Meron ako nabili pa yung rose bowl, masarap yun eh. Parang yung sardinas nung araw. Kaso, ewan ko, tinanggal na nila. Diba? Masarap yun eh. Dapat nag-stock ako noon ng isang sako o isang drum. Isang drum talaga. Isang drum talaga guys. Diba?
Ayan. I-squeeze na natin ang ating calamansi juice. Ayan. Pampaalis ito ng lansa at saka ng umay. Ayan. Kasi may oil. Hindi ko alam guys. Alam mo ba? Alam niyo ba po? Parang ano po, yung ngayon pag sa mga prito-prito, kailangan ko talaga squeeze ko yung oil kasi hindi ko lang alam. Kasi sinanay kasi maraming allergy, pati sa langis. Nag-allergy. Ang bango guys. Naamoy ko na yung calamansi. Naamoy. Sarap. Sarap, di pa natitikman ang asim. Asim. Asim guys. Pero maganda to, pampaganda ng kutis to. Ano ba yung ano ba nakukuha ng ng vitamin C? Ayan. Isang to guys, pag kayo isang tas ito, pag kayo kain ng isang kalamansi, walang asin ganyan lang ang asin. O diba? Wala talaga si Ate Milit magawa. Diba? Okay na yan, at least may vitamin C na ako. Anyway, may bayabas pa akong stock doon. Sabi nila, mas yaman daw sa vitamin C ang bayabas kaysa sa kalamansi. Diba? Magtitiis ka ng asim, samantalang yung yung bayabas ay matamis. O diba? Doon ka na sa matamis. Mayaman pa siya sa vitamin C kaysa sa kalamansi. Diba? Nakita nyo ang pangit na timilit, no? Ayan na guys. Sarap na to. Kasi ganito si Kabsat Maestro magluto, ang daming sili. Kaya ginaya ko. Anyway, hindi naman siya maanghang. Wag mo lang tatanggalin yung yun, ayan yan tampok, yan. Hindi yan naanghang. Diba? Nung umuwi siya dito, sabi niya, walang sili. Sabi niya, kami daw na mga Bicolana, maiinit sa ana-ana. Kasi matakaw daw kami sa sili. Parang baliktad ata, Kabsat Maestro. Mukhang ikaw ang matapang sa sili. Kaya madami kang anak. Diba? Shout out dyan sa aking si Kabsat Maestro. Ayan. Kay Lela Farm. Ayan. Papanoorin mo sa video ko ang yung mga mga tauhan dun sa iyong farm para matuto sila anong tawag doon, maging wais. Yan, maging wais na tao. Tao pala. Na mga person like me. Yan. Wais pag minsan kasi hindi ganun kadali maghanap ng pera. Yan. Kaya ako nandito kasi si Mario na lang ang nagtatrabaho. So kailangan maging wais ako para yung money niya ay magkasya sa amin. Magkaroon ng savings, tapos magkaroon ng budget dito. May magagawa pa ako dito para makapagtanim at maalagaan ko ang aking mansion. Diba?
Thank you so much. I love you so much sa nagpagawa ng aking mansion. Tikman ko na to. Parang nawawala na yung asim ng aking aking dila. Yan. Yummy. O, diba? After 5 minutes, cook na siya. So, may rice pa ako doon. Hanggang bukas na yan ang aking ulam. Pasapaw-sapaw lang. Para siya ay ma-preserve. After na malamig siya, ilalagay ko na sa ref. Para anytime na I feel hungry, yan. I have a ulam with the rice. Okay, guys. I prepare the sa aking tubig. Ang hirap pala mag-English, guys. Yan, dito lang ko nakuha ng tubig para ilalagay ko sa aking thermos for 24 hours or para pag nagkakape ako at naliligo ako. Kasi sayang yung aking uling, diba? Diba nga, wais ako na misis. Siya. Sa mga wais na misis, gayahin si Ate Milet. Okay? Pag medyo malamig, huwag mag-electric pan. Pumunta sa kubo. Kung wala namang kubo, lumabas-labas, mamasyal-masyal sa nyugan. Kaya lang, walang nyugan sa lugar nyo. Kaya, mag-electric pa na lang kayo. Madali namang kitain ng pera dyan. Yan, diba? Ito, yung mga ganitong nabubulok ay ginagawa ko itong fertilizer, guys. Pag tumubo ito, yan, yung iba na tubo nito, inililipat ko, tinatanim ko sa ibang lugar, paligid, yan, diba? Pero ito ay mga pangpataba sa mga halaman. Siguro ito yung kinakapitan ng bakterya para maging ano siya, tawag dyan, fertilizer, diba? Pag sira na siya. Hugas na tayo ng ating mga pinaglutuan. O, Tor, wala dyan. Ayan, tapos na si Ate Milet.
mainit na lang na tubig. Ayan. Ang aking inaantay. Pag naluto yan ay magliligpit na ako. Magagawa ako ng, aayos ako ng mga damit. Yan. Paghiwa-hiwalayan ko yung mga ko kasi ang gulo-gulo. Minsan pag naghahanap ako ng damit ko, yung aking mga pang artistang damit, artista talaga.